Your trust matters to God. Ang goal sa ginawa ani nga life counseling today igsuon, nga moabot ka sa point sa imong kinabuhi nga imong pagsalig sa Dios kay lig-on gayod ug di na gyud matarog basin unsay mahitabo. Kailangan maabot ta ni ana. Sa atong journey sa atong Christian faith, kailangan maabot ta sa point nga atong trust or pagsalig sa Dios kay steady na gyud, stable na gyud ug di na gyud mairog og bisan unsang butang. So unsay mahitabo, unsay ti mailhan, kailangan aware ta. Unsay ti mailhan igsuon nga nagatubo ta sa pagsalig sa Dios. Because this thing, kanang magsalig sa Dios, di na siya theory lang. It is active. It is very real. Ma-experience na to na igsuon. Ma-evaluate na to atong kaugalingon every now and then kung stable na bagyod, strong bagyod, o steady bagyod, steadfast bagyod ang ato ang pagsalig sa Dios. And if na ay time nga ma-evaluate nimo nga medyo huyang pagyud imong pagsalig sa Dios, ayaw ka discourage. Hinoon, move forward ka. Kay kailangan pa nimo ang dako nga tabang sa Dios nga mas strengthen pagyud pag-ayo imong pagsalig dinha kaniya igsuon. So what happens when you grow in your trust in God? So unsay nagapanghitabo? Pag nagatubo ka sa pagsalig sa Dios igsuon timan ini, because this is very real. No, we don't speak things here na theory lang. Unya gikuha lang nato bisag asa. It's based on the Word of God and then panghitabo sa ato ang mga kinabuhi. Even panghitabo sa church igsuon. So mauni magapanghitabo, mauni i-undergo ug mahitabo sa imo igsuon once nagagrow ka sa imong pagsalig sa Dios. I will just give you 3 major according to the Word of God. And the rest will just follow in your life. First one, the more you trust God, the more you pray. Pag nagatubo ka sa pagsalig sa Dios igsoon, mahimo kang mainampuon. Mahimo kang prayerful igsoon. So if you want to grow in your trust in God, then be prayerful every day. In Psalm 50:15, gidescribe diri how mighty God is. That the God we serve is so mighty. And He owns everything, and everything is in His hands. And in verse 15, gihagit ta sa Dios. Ningon siya, then call on me when you are in trouble, and I will rescue you, and you will give me glory. Mo ni hagit sa Ginoo. Nga mailhan nato siya as mighty God, that He owns everything, that everything is in His hand. So ato ang respond, kanunay ta manawag sa iyaha. Wala tay laing sangpiton og tawagon kundi ang Dios. Mo nay hagit kanatong tanan. And in Matthew 7:7-8, ana siya, keep on asking and you will receive what you ask for. Take note, keep on asking. Keep on asking. Keep on seeking, magsigid og pangita, and you will find, and the door will be open to you. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks, the door will be open. First, keep on asking. Second, keep on seeking. So ginabuhat ba nato na? Magsigig pangayo, keep on asking. And then, after, wapa dyan naman, keep on seeking daw, mangita daw. So, lingi sa wala, lingi sa too. Mangita man daw. O, dili man pwede mangita ka, nag-ana lang ka, di ka kitaan na. Imong kitaan mga abog. Mga abog, imong makita, daghana nag-alikabok rin sa balay. Uy, wala ra ka, ay saray mong direksyon. Dili na pagpangita, mga butiki imong makitaan. Mangita gani ka, lingi sa wala, lingi sa too. Pagkahuman, munak daw ka, manuktok daw ka ayo. Nabay available diha? Baka naman. So karon, fill in the blanks. Lord, gusto ko blank. Sige. Kay unya, after ani, yan po na ko na imuhang i-declare. Seryoso ha, tinood ni. Nanabay nag-testify dire. O, during sa life counseling ba to? Nag-declare ko nga ang balay nga ilahang gusto, maangko nila. Grabe ko sila, before ana, grabe ko, as in, wala na gyud sila paglaong nga
katong balay nga ilahag yung gusto kay na kuan na ba? Na adto na sa uban, everything na di sila qualified tungod sa mga kakulangon ana. After ato kadto nga week, nahatag tong balay nga ilahang gusto and then na-promote sa trabaho. So mao nang na-avail. Palakpakan na to, no? So, fill in the blank, seryoso ha. Lord, gusto ko blank. Sige, sipa. Lord, gusto ko blank. Okay, singles, kaya niyo yan. Lord, gusto ko blank. So, mana, so niya ha, imong gihuna-huna, imong gi-declare. Ako nang i-declare, by the will of God, ma-receive na ni mo igsoon. So, singles, gibuhat ba ninyo? Lord, gusto ko blank. Saman, singles. Gusto ko Jollibee. Gusto na sila Jollibee ra di ay. So when you grow in your trust in God, according to the word that we read, so on, when you grow in your trust in God, He will be your ultimate refuge. He will be your ultimate refuge. Ug mao ni gusto makita sa Ginoo sa imo igsuon. Nga sure na gyud kay ka 100%, nga siya lang gyud ang imuhang dalangpanan igsuon, wa nay lain. Nga sa tanang panahon, this is your acknowledgement nga ang Ginoo lang gyud imuhang refuge, imuhang dalangpanan sa tanang panahon igsuon. Nga bisan pag mo gamit siya og vessel, nga mo bless sa imuha, yes, magpasalamat ta no, of course. No, Apostle Paul, how many times nga nagpasalamat siya sa mga vessel nga gigamit sa Ginoo nga gibless iyang ministry, mga tao nga naging generous sa iyang ministry. How many times nagpasalamat si Paul? But God, wala siya confusion. Naa si God sa position nga wala siya conflict o wala siya confusion sa vessel igsuon because vessel is a vessel. But kailangan klaro sa ato kinsa ang source. Ang vessel igsoon can be anybody. Pwede ka gamiton sa Ginoo according to His will. Pwede pod nga dili ka gamiton sa Ginoo according to His will. Changeable. Ang vessel igsoon mo nang walay confusion si God. No, dili mawala iyang glory kung thankful ka or grateful ka sa vessel. Because vessel is a vessel. It is changeable. Nahimo kang vessel tungod kay giwill siya sa Ginoo, pero ang source igsoon di gyud na mausab. Di gyud na mausab. Siya lang gyud ang source. Daghan ang pwede maging vessel, pero si God lang gyud ang source igsoon. Ug maunay dili niya gusto malimtan nato igsoon nga siya lang gyud ang ato ang dalangpanan. And every one of us here, including me, we have concerns in our lives, di ba? Nga hangtod karon like tuig na, makaingon kitag 48 years na gyud. Nga wala pa gyud gitubag sa Ginoo. Sige tag ampo every day, maybe, every now and then ginaampo nato, maybe. Ni usahay gani maabot ta sa point sa tong life nga mura na po tag mangluod gamay no. Lord oy, wala pa man. Pero wa man gyud kay kapaingnan, ang Dios ra man gyud. So bisan pag nangluod ka gamay, manawag gyapon ka sa iya ha. Lord, nuktok na sad ko, Lord. Reminding ako ang ginapray. You know, kana nga moment igsoon, please, ayaw siya i-take nga murag punishment sa imo ha. Ayaw igsoon. Although dili ka magmaya, di ta magmaya nga wala pag itubag ato ang pagampo, no? Di ka magparty. Yay! Kapag di na siya normal pod, no? Padayon ra pag ampo no, padayon ra jud pangulit sa Ginoo igsoon. But don't take it as mura ka gipunish sa Ginoo igsoon. Kay kana nga moment sa imong life, importante kay na sa Ginoo. Kay mauna nga moment nga ginamold sa Ginoo ang imuhang karakter. Ginamold ka sa Ginoo. Ang exciting part sa Ginoo din ha igsoon, ang imuhang tinud-anay nga ma-realize sa grabing imuhang giagian pila ka tuig or bulan inampo na moment nga naging desperado na ka sa Ginoo. Kana nga moment igsoon sa dihang ma-overcome na nimo and still you recognize that God is your refuge. Glory to God. Glory to Him. Ang tanang himaya maadto sa iya. After all the delays, after all the suffering, you still recognize Him as your refuge.
Kabalo ka igsoon, victory na sa Ginoo. After nimo, nadawatan nimong giampo, nagmaya ka, nagparty ka. Yay! Nanagyud sa wakas. Kaginawa na gyud lalom. Pero kabalo ba ka ang gi-celebrate sa Ginoo? Kadtong gi-recognize nimo siya, nga siya ra gyud imong dalangpanan. Importante kay na sa Ginoo igsuon. Kay aron dili ka makalimot sa dihang natubag na imong pag-ampo. Dili ka moingon nga imuhang strength kay ang imuhang ability, ang imuhang strength kay imuhang connection, ang imuhang strength kay ang imuhang effort. Di ka moingon kundi ang imuhang strength ang Dios ra gyud. Grabe na kaimportante sa Ginoo. So sa man nimo ang giagian karon, padayon sa pag-ampo nga maagian malampasan na nimo, but don't take it as a punishment. Process na siya nga gihatag sa Ginoo, sa giallow sa Ginoo sa imuha para mahimo kang mas maayo pag yun nga anak sa Ginoo. When you grow in your trust in God, you become steadfast and diligent in praying to God. Mauni gusto ma-accomplish sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kadaghan nato ni nakita even in the lives of the disciples. Kadaghan niya, during atong moment nga gi-ask niya ang mga disciples nga mag-ampo, makatulog yun sila. Kadaghan yun sila nag-fail, makatulog yun sila o gusto yun sila sa Ginoo, mag-ampo yun. How many times you read in the Bible nga gusto sa Ginoo mag-grow ta sa ato ang prayer life igsuon. In every circumstance, situation sa imong kinabuhi, gamiton na sa Ginoo igsuon nga manawag ka sa iyaha. Nga siya gyud ang imuhang tawgon. Butang nato sa actual nga situation. You recognize that the Lord is your God. That Jesus is your God. So ibutang nato sa actual situation. You have a friend nga nagpinky promise pa gani mo nga beshi gyud mo forever. And then maskig magkinaunsa, mag-inunungay gyud mo, and then mag-istoryahay gyud mo sa inyong mga concerns sa kinabuhi. Usa ka adlaw niya nabalitaan na lang nimo nga naa siya'y panghitabo siyang life, nga nakabalo na ang tanan, pero ikaw, wag yung kanya giingnan. Nagpinky promise mo ha, beshi gyud ta ha. Beshi gyud ta, inunungay gyud ta hangtod sa mga matay ta, bahalag di ta maminyang duha. Inunungay gyud ta ani. Anak gyud, anak yung level unya sa kaadlaw, hibal-an na lang nimo. Mas ni-share pa siya dito sa uban, mas ni-express pa siya dito kaysa sa imo. Di ba magduda man ka? Tinuod ba to amo ang claim nga beshi mi? Mura magdili. So unsa kong point igsoon? Gusto kayo sa Ginoo, klaro sa imuha, unsa gyud siya sa imuhang kinabuhi. Nag-confess man ka nga Lord nimo siya, He is your master. So pasabot anang He is your Lord igsoon, tanang concern, masig unsa ka gamay, unsa ka dako sa imuhang kinabuhi, gusto ang Dios nga siya imuhang pinakauna nga sangpiton. Although dili mali ang makigstorya sa mga leaders, sa mga friends, dili na mali igsuon. Pero karon nga naga-claim na ka that Jesus is your master and that you are His follower, na anay expectation ang Ginoo sa imuha igsuon, nga siya gyud ang imuhang istoryahon. Nga manawag gyud ka sa iyaha, moampo gyud ka ngadto sa iyaha bago ka makikistorya sa tao, sa imong higala, sa imuhang leader. Very literal, very actual, but that is true. Kanang moampo ta sa Ginoo igsuon, manifestation na siya sa lordship niya sa ato ang life. Ug naagyod ato ang pagsalig sa iyaha. Kay dili ka makahuna-huna og someone pag naa ka sa problema, dili ka makahuna-huna og someone nga wala kay pagsalig. Amen, di ba? Mo gani sa diyang wala pa ta sa Ginoo pag natay problema, ang unang mosantok sa ato ang mind, ato ang pinaka-close nga friend nga masaligan gyud nato. Amen? Di ba? Sila atong ingnan. Pero karon, Kristohano naman ka igsuon. Dati di ka Christian, di pa ka anak sa Ginoo, ingana. Ingana ato ang ginabuhat. Pag natay concern, natay problema, diretso lang dayon dito, diretso dito sa friend. Kay wala pa man ang Ginoo sa ato. Karon, nag-confess man ta nga believer na ta ni Jesus. So, yung expectation, tanang concern sa tong tanang aspect sa to ang kinabuhi, itawag yun nato sa iyaha.
Mao na nay changes. Og dili lalim ang ato ang agian usahay para i-remind ta sa Ginoo na. Tama ba? Kay usahay makalimot ta. No? Mumatatag buntag. Natay problema. Ato dayong mahuna-hunaan atong discipler. Ato ang pastor, ubang tao, kailangan igsoon ato sang mahuna-hunaan, manawag sa ato ang master nga naa sa langit. Amen? Sa iyaha sa ta, musangpit igsoon. Og diha, magsugod. Pag maunay mong life, igsoon, nakasabot ka ni ana igsoon, your prayer life will be changed. It will become stronger. It will become steadfast. Kay mahimo kang kugihan sa pag-ampo dinha sa Ginoo. Kay kaila ka unsa siya, kinsa siya sa imong kinabuhi. Please say, I trust in God more. And I will pray more. Again, I trust in God more. And I will pray more. Remember that. And the second one is, the more you trust God, the more you believe. The more you trust God, the more you believe. Pag mutubo ka sa pagsalig sa Dios igsoon, the more ka mutuo nga nag-exist siya og tinud-anay. Dili na abstract ang Ginoo sa imo. Di siya theory, di siya giwali lang sa pastor. Mahimog yung real ang Ginoo sa imong life. In Hebrews 11:6, dinhi gi-commend, gi-recognize ang faith sa mga men of faith. Sama nila Enoch, ni Noah, ni Abraham, nga unsa sila naghatag og kalipay sa Dios tungod sa ilahang pagtuo. O gi-recognize sila sa Dios nga righteous, dili tungod kay mga buutan sila nga mga tao, kun dili tungod sa ilahang pagtuo igsoon. And in verse 6, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists. Kung muduol ka sa Dios igsoon, kung gusto ka mo salig sa Dios igsoon, kailangan mutuo ka nga naa siya. Nga tinuod siya. Dili pwede play safe. Nga makita sa nimo ang Ginoo bago ka mutuo. Tanang gusto mo duol sa Dios o gusto mo salig sa iya, kailangan sa mutuo. Walay pinasigurista igsoon. Walay pinasigurista nga mode. Kailangan mutuo sa ka nga nag-exist siya. And then, magparamdam siya sa imuha. Gi-actualize ni niya ang klase nga faith igsoon is radical. Life-changing nga faith ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Transformative nga faith. Dili relax lang, passive nga faith. O gi-actualize niya igsoon sa John 6:5-11. Kani nga moment na siya sa Sea of Galilee, ug daghan kay nga crowd ang nagsigig apas-apas sa iya tungod sa mga milagro nga iyahang gibuhat. Basahon nato sa verses 5-11. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for Him. Then, naluoy siya sa mga tao, kay pila na kaadlaw, sige, sunod-sunod sa iyaha, niya, way kaon. So, naluoy siya, gusto niya pakaunon ang mga tao. Turning to Philip, he asked, where can we buy bread to feed all these people? He was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Kabalo na si Jesus, gituyo ra gyud niya pangutana, masay kabalo ni siya sa answer ni Philip. Then Philip replied, even if we work for months, we would not have enough money to feed them. So, karelate ani, si Philip was very realistic and logical. Karelate man ta na, di po na to is-condemn ug may si Philip, uy, murang tagwa kabaloan na, no? Nga makurat-kurat na to. Imposible, wala kayo, wala na ba? Relate sa ta, hindi na to i-deny, okay? I-save na to si Philip. Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish.
But what good is that with this huge crowd? Otro po si Andrew, oy, dool-dool lang sila. Otro po si John Andrew, joke lang do. Igsoon niya, no? Igsoon ni Simon Peter, dili si swerte nga Andrew. Napuno na siya pagtuo, dugay na diri sa church. Very committed. Dool-dool lang sila, oy. Dool-dool lang sila. And then, verse 10, sa gibuhat ni Jesus, tell everyone to sit down, Jesus said. So they all sat down on the grassy slopes. The man alone numbered about 5,000. Hala, mga lalaki lang ang 5,000. For the record, basi asa ka mo adto, mas daghan ba yung babae? Maojoy maabti ko, no? Maojoy, isay ka naas din, ha? Tara, sabay ta! Biyaan na mahugasunon, labhunon, kay makichitsig yun dito. No, mas daghan magiging ang mga babae. And then, pagilabot ang mga bata. Men lang niya, 5,000. So, may imagine mo. Then, Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. Multiplication of the 5 loaves of bread and 2 fishes. Palakpakan na itong Ginoo. Grabe. Amazing kayo igsuon. Kung karon na mahitabo, makuratan yung ka, na tayo na moampo din ha, no? Nga multiply ang bread o isda. Di mo, makuratan ka, makapangutanag yung ka. Brad, okay lang ka, Brad. Na wala ba ka napasmuhan karong si Manaha? No? Grabe ka, radical nga faith. Maon, gi-actualize yun. Gi-actualize ni Jesus ang klase sa faith nga gusto niya mabatunan nato igsuon. Nga mga butang nga imposible sa ato ang pananaw, mahimong posible. Tungod kay tuo ta kung unsay kaya buhaton sa Dios. When you grow in your trust in God, He becomes more real to you. Mo na mahitabo pag mulambo ka sa pagsalig igsuon. The more nagkatinuod si Jesus sa imuhang kinabuhi. And we know that. So good pa lang ta sa ato ang journey dinha sa Ginoo, daghan pag yun kaayog hanap. Amen? Daghan pag yun kaayog hanap. Daghan pag tayo mo sahay, do nagpadayon gud ta sa pagpangalagad, padayon ta sa pagsimba. Pero na sa time nga mura gani maka-question ta kung nag-exist ba gyud ang Ginoo. Og dili lang kita igsuon. Si Philip, nakalimot siya nga si Jesus iyahang kaistorya. Nakalimot si Philip. Before pa ni Ana, daghan nagmilagro. Gibuhat si Jesus igsuon. Daghan na. Sa katong turning water into wine sa wedding of Cana. And then daghan mga naayo nga masakiton igsuon. Uy, si Jesus manday niya akong kastorya. So karelate ta ana nga mga moments sa life nga usahay makalimot ta igsuon nga sa Ginoo de ita nagapanawag nga tinuod de ay siya igsuon. And then kanang moment sa imong life nga atong maagian igsuon nga pagsulay, importante kay na siya sa Ginoo because we admit, brothers and sisters, ang ato ang learning is more on experience. Amen? Oh, let's admit. Di ba? Sa una, inglong gita sa to ang mama, kamo mawata mo yan, malingugugan kita no. Pagka mo na gani pohon, magminyo lagi, bantay lang yun, ingna yun ko. Ano gina mga mama, lingog kayo. Karelate ko, mama ba ako ha? Buntag pa lang daan Sugod ng alarm. Haskang alingog-nguga, no? Pero sila, pagkabalo po ng mga mama, naagian man po na nila. Mura naman nagkuan. Generation to generation, mauna magyud na siya, na-record naman na. Gi-follow na lang. And then sa diyang naminyo ta, kaingon kita, hala, mo yun eh. Tinood, kita na po iniingon, kama, mabata mo, bantay lang yun mo. Pagka mo na sa'yo magminyo niya, bantay lang yun mo, ingna ko. Pero katong sa una, kaingon, mama, hindi gina ito masabtan, no? Pero sa diyang naminyo na ta, dito kaingon dito nga, yayay, mo din ginaingon sa ako ang katigwangan. Kaya kita, normally, that's true. Ang atong learning is actual. So, ayaw katingala, kung hangtod karon, maybe wala pag itubag sa Ginoo, sa imuhang pag-ampo. Kaya ginagrab na sa Ginoo, nga mas mahimo pag siyang real sa imuhang kinabuhi. Ginamold niya imuhang pagsalig.
Ginamold niya, igsuon imong pagsalig. I-remind ta ka pag-usab sa ako ang ginaingon. Dili lang concern sa Ginoo ang i-bless ka. Concern niya, after nimo madawatan imuhang panalangin. Unsa imuhang pananaw sa Dios nga naghatag sa imo sa panalangin. Igsuon. Nga dili lang ka mag-celebrate sa imuhang blessing. Unsa imuhang evaluation sa diyang nadawatan na nimo ang imuhang gipangandoy. Naminyuan na nimo ang imuhang gusto maminyuan. Sa wakas, no? Natuloy na rin sa simbahan. Whatever it is, unsa na kagamay kadako igsuon. Yes, pagparty, pagmaya igsuon, pero ang gusto makita sa Ginoo. Kana ba nga panalangin nga imuhang nadawatan after sa imuhang giagian? Nag-result ba siya nga mas nilalom imuhang relasyon sa Dios? Ug mas nituo ka nga tinuod yun siya, ug naag yun siya nga nagapaminaw sa imuha, mo na importante sa Ginoo. Kaya ang panalangin, pwede na nimuhot doon ra. Pwede ra na mawala. Pero katong real treasure, nga gusto sa Ginoo makita, maog ito. Mao to'y naghinam-hinam ang Ginoo nga mamold na sa imuha. And you will know, when you grow in your trust in God, you will know God more deeply as a miracle-working God. Una gusto, masuta sa Ginoo igsuon nga kaila ba yung ka, tuo ba yung ka nga nag-exist ba yun siya? Tinuod ba yun siya? Ikaduha, gusto niya, mamugna sa imuha igsuon. Makita sa imuha. Nga kaila ka, kasabot ka kinsa imuhang ginatawag. Nga Dios siya. Nga milagroso siya. Nga to ang mind, di na to i-level sa iyang mind. Kaya to ang mind, igsoon natural ra kaayo. Yes. We believe what we see. Amen? Mo nang giingon sa Ginoo sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. For we walk by faith and not by sight. Kontra kay na sa atong naandan. Kay kita igsuon. Wala pa ta sa Ginoo. Di mi atik tuo ko bag di na ko mo to pag makita na ko na magina kita. Mga disciples ganin niya si Philip ha, si Andrew. Naguban-uban na sila kay Jesus, daghan na kay sila milagro nga nakita. Grabe nakalimot gani sila nga ilang kastorya men. Nangutana sa imo men. Si Jesus. After siguro na feel nakapangalot hala ko si Jesus man dito kong kastorya. Kabalo ba kang after ani, nakakaon ang tanan, unya naapay 12 ka basket nga nabilin. Grabe! O 12 ka basket ang nabilin sa isda o tinapay, igsuon. So ikaw atong feeling ni mo, diba? O kita karelita sa mind ni Philip ba? Nga logical and realistic. Yes! No, ako, I'm so realistic yun, practical kayo nga tao, igsuon. O grabe ko ka, extremely practical nga tao. So before ko na adto sa Ginoo, before ko na born again, igsoon di jud ko motuog ka ng mga milagro ba? Unsa ra jud ako makita gyud? Unsa lay mamanipula sa utok ug sa kamot? Maura gyud na ako ah. Di jud ko motuog biyan pa ana. Ug mao nay gusto maguba sa Ginoo, tanggalon sa Ginoo ang ato ang natural mindedness. In every circumstance, situation sa ato ang kinabuhi, nga mahimo kang desperate for miracle, i-grab na sa Ginoo nga opportunity igsuon, nga makaila ka, nga milagroso siya nga Dios. Nga ang Dios nga imo ang ginatawag, grabe ka wondrous, grabe ka mighty, grabe, gi-create ka niya, ikaw, gi-create ka niya, lisod jud kay ka i-create. Pero grabe, na-create yung ka sa Dios, ing ana, igsuon ang klase nga Dios nga ato ang gialagaran igsuon. Og importante kay na sa Dios nga ma-recognize nimo igsuon. Ma-recognize nimo sa dihang nadawatan na nimo ang imuhang gipangayo igsuon, sa dihang nadawatan na nimo, you will always say, because of God's working miracle. Perminti gyud mao gyud nay ginahulat sa Ginoo. And I want to actualize this by a very important example. Pag mo istorya kog mga example igsoon,
Masig unsa pa ang dagan sa istorya, ang ako ang highlight is ang unsay ma-learn nato sa example. Sa una, akong gi-share sa inyo ganina nga I'm such a practical person. Extremely, before ko mo palit og something, let me say, hyperbole lang, exaggeration. Like, I think about it million times. Pagka na ganing, before ko mo palit og something. Maskin pag unang isip, need siya, ako pag ini-question akong sarili, sure ba yun ko nga need ba yun ni? And then I always apply the delayed gratification. Nga isuppress na ko kong sarili, dili sa nako buhaton, di sa nako paliton, palabyon lang nako ang pila ka adlaw hangtod sa malimtan ra sa nako, pasalamat kay salamat o kagasto. Di kay ko laagan, mahappy ko mulaag, syempre, invite ko ninyo mulaag ta, happy kay ko ana. Pero I don't feel impulse. Nga murag need nako mulaag. Di ko laagan nga tao kay di ko ganahan mo gasto jud. Murag ka nang huot kay na sa akong kasing-kasing. Ingana kay. Syempre mo na akong training kay sa college independent student man ko. So na-change ko maging extremely thrifty. Bahala lagig magutman basta nalay kabayad sa dorm. No, extremely thrifty gyud. And then sa diyang nag-minister nako, kadaghan gyud ko gipanit-panitan sa Ginoo. Sa ako ang pagka-practical gyud. Kadaghan gyud. You know what? Listahan ninyo tanang mga maayong butang nga gibuhat sa Dios sa church. Gikan pa nang yaka ta, hangtod karon nga ato ang concern kay mo tukod na sa tuang building. Woo! Pag every time may ingon na kaya grabe yung kalipay ba. No naana ta din atong concern sa na bangko kay nang yaka ra ta. Karon atong concern kay ang paghuman sa building igsoon. Ilista tanang maayong butang igsoon. Wala gyud mi ka-experience even once nga gisagdaan mi sa Ginoo nga maging play safe. Tanang maayong butang, tanang milagro nga gibuhat sa Dios igsoon gi-challenge gid niya amo ang trust. Among pagsalig og obedience dinha sa iya. Og naagi mga time nga padamgohon ko sa Ginoo kay antukar mi daw kang pagka-praktikal. Binulan gyud mi kay mga bugat nga decision ba. Binulan gyud ni pwede ni tinuig, pwede ni kalimtan na lang na. Yan naman yung isa, naman yung isa. O kada nga mga moment, nga medyo liso dyan kay ko kanang i-convince gani ni pastor gani, may interview ng Ginoo through sa dream. Valerie, leap of faith. Kuratan lagi ko. Mahurat-hurat lagi ko, makulbaan lagi ko, magsaka ko nervyos. Sige, hato na. And after, may tawag yun siya, masig unsa gani kalisod. Even ako igsoon, kadaghan ko. Akong term panit-panitan. Kaya mao ako ma-feel. Kadaghan siya, extremely gid ko ka-practical nga tao. Kadaghan siya ko gipanit-panitan nga ilhon ang Dios nga milagroso siya. So karon akong hangyo sa inyo makikunong taani. Kani atong pagtukod sa tuang building. Nga dili lang kami ang pagsalig, ang pagtuo, ang mamold igsoon. Ikaw sad. Amen. So ayaw kahadlok. Kung nakagibati nga kahadlok din pag-ampo igsoon. Kay mao na ako ang giingon sa tao nga once naingon siya, mahadlok gyud daw siya sa amo ang mga moves sa church. Every time nga naay mga progress nga buhaton sa church, makulbaan gyud daw siya, mahadlok gyud daw siya. So ako siyang gi-remind. Una sa tanan, kani ato ang buhaton, makaayo ba ni sa church or dili? So kaning pagdugo na to building karon, makaayo ni sa church or dili? Makaayo oy. Grabe. Di na maihap kapila ka venue atong gibalhinan. Grabe. Naka-venue patag daghan kay pop sa iring. Tapos naka-venue patag ang owner kay ATS. Grabe. Dili gracious. Nagbayad na ganita. Mura pag kita gusto palayason. Dili lalim pangita og venue kapatid. Dili lalim pangita ara gud ron ingnan ta ka. Di gyud lalim. And then kaning mag-building ta, ma-settle ta. No? Mo progress ang church. Unya daghan pa yatag activities nga wala na nahitabo tungod kay wa tay building, wa tay venue nga klaro. Number 1 na din ang life camp. Unya gasto kay mahal kay studio sa worship team. Mahal kay studio kada semana, studio na sila. Mahal igsoon. Ma-practice sa sayaw expensive ang mga studio. Kaya may laing lugar nga dako. Di sa kalsada mga banggaan na sila.
So mao gi-remind ako, tanang progress nga gibuhat sa church, makaayo or dili. So check, makaayo. Sa tanang progress nga ginabuhat sa church, nadihado ba ka? Na-abuse ba ka? Daghan bag kwarta na wala sa imo ha? Wala pod. Ama o ba? Overthinking ra na imo. Overthinking ra na imo ha? So gingnan ako siya. Ang main mong buhaton para mawala na imong overthinking. Pag-ampo. Okay, pag-ampo. I-convert na into prayer. Then ikaduha, kung naka-ikadonate, mag-donate ka. Mo na angay nimong buhaton. No? So, brothers and sisters, kung ang imuhang pastor, imuhang leader, igsoon, nakadawat na ay radical nga faith, ingnon ta ka ha, nga dili na siya overnight na mold. Grabing, through fire and water na siya na mold. Ingna ko sa mong sarili, kaya ba nimo dayon-dayon, sa ding na-Christianize ka, nga radical dayon imuhang faith? Mutuo kag butang nga makasigag mata? Dili, oy. So, di na siya overnight. So, if your leader, grabe kayo nagatanaw, which is will na sa Ginoo, kanang mulambo ang church. And then, imong leader mo participate sa will sa Ginoo. Then, appreciate it by being supportive. Amen? Yes. Apila sa ihapong imuhang pastor, masig simple lang inyong simbahan, gi-shepherd nila unconditionally. Apila na sa ihap, sa ilang makusganon nga pagtuo igsuon, nga maskig simple lang ang church. Maskig nag-serve sila unconditionally. I-apil na nimo sa ihap igsuon. So unsay igoan na sa imo? Believe with them. Have faith with them. Grabe. No, muampo ka, kapareani karon. Gina-challenge ta sa Ginoo kung kita bang tanan mo walk by faith bata igsuon. Kani nagatukod ta og building. Because kulang ang ato ang resources. Amen? Which is always ing ana. Nasanay na mi, please. Wala mi naging expert. Perminti lang namo ma-reconcile ang gibuhat sa Ginoo sa past. Dili expert, wala expert sa faith. Ma-reconcile lang nimo sa past unsay gibuhat sa Ginoo ug ma-inspire ka to do more for God. Dili mo deteriorate imong faith more pagyud nga tuod jud ka nga mo accomplish ang Ginoo greater pagyud. Growing dapat ato ang faith igsuon. So manghangyo ko sa congregation, ayaw paiwit. Ayaw pabilin. Kay naata karon sa moment nga kitang tanan sutaon sa Ginoo kung nitubo ba ta sa pagsalig dinha kaniya. Kay naata nga moment. As for now, ang ato ang building atop lang sa salog ug bungbong. Igo lang maka-practice ang mga dancers, worship team o maka-worship ta. Katudjong tibuog architectural plan ni Sir Prince nga bongga kaayo, nice. Ano, simple lang pero nice siya. Dili pag yun nato, sa diyang mobalhin tawo, di pa nato ito makita. Murag napay pagkakalag gamay ba? So ato ang gi-step, murag kaning multiplication of bread atong gibuhat. Na-reconcile ninyo? Ang atong ginabuhat kaning multiplication of bread. Nagpakati ta ba? Nga Lord, buhaton gyud mo ha? Will man gyud nimo nga naagyo kay templo. Buhaton gyud namo. Kulang amo ang kwarta, sugdan ra gyud namo ni, basta di lang gyud mi mabasa. And then pag abot na to dito, bahala na si Lord. Mag-worship lang ta dito. Happy na kayo, natay bayro noon. Na di ta palayason anytime nila gusto. Ano lang. And then, the rest nga kailangan sa building, si Lord na bahala. Palakpakan na itong Ginoo. So, kung masabta na nimo, kapatid, you are entering into a kind of faith that is very radical. Tuod yung ka nga na-exist yun ang Ginoo, ug tuog yung ka nga milagroso yun ang Dios. Please say, I trust in God more, and I will believe Him more. I trust in God more, and I believe Him more. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Sabay taha, way magpaiwit. Amen? Sabay ko! Sa pagtuo! O pag-donate! O
og salamat mi sa mga tao nga ang ilahang ginabuhat gikan sa sugod kay willing kay sila mag-donate. And then gina-cheer mi nila ni pastor. Pastor, excited jud kaayo mi nga mahuman nato ang building. Sila ang kahayag nga ginahatag sa Ginoo sa moa. Dili tong muingon nga nakulbaan sila. Kay katubayang nakulbaan, pag mahitabo na, hilom rapod. Wala man lay, praise the Lord, wow, amazing, congratulations. My bad, I was wrong. Wala kayo nga na madungog. Hilom rapod. Pero katong mga gikan sa sugod, mo cheer gyud. Ay, excited kami. Sila po'y mo donate po sila, excited kami mo donate. Musig pila lang, saray kaya, bahala ng Ginoo mag-multiply, ana. Thank you so much kay ginagamit mo sa Ginoo nga mo hatag og kahayag, no? Hatag og inspiration sa amoa. Nga naagi mga supportive, daghan, mas daghan ang supportive sa church. And then the last one, igsoon is, the more you trust God, the more you encourage others. The more you trust God, the more you encourage others. So, ang igo sa pagtubo sa pagsalig, may mukhang may nampuon, mutuo pa siya kag maayo, og mo encourage ka sa uban. Muhatag ka og mga words or something igsuon nga makagaan sa ilahang kasing-kasing. Colossians 1:8-11. A very faithful apostle Paul. We know his life. All throughout his life, makita gyud nato unsa ka strong ang iyang pagsalig sa Dios, nga iyang gialagaran. Ningon siya sa Church of Colossae. He has told us about the love for others that the Holy Spirit has given you. So we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Take note, ana si Paul. So we have not stopped praying for you. Then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. Take note. We also pray that you will be strengthened with all His glorious power. We also pray that you will be strengthened with all His glorious power. So you will have all the endurance and patience you need. May you be filled with joy. Si Apostle Paul, nga grabe naggiagian, nangita gayod og higayon nga makaampo sa uban. Labi na sa mga kaubanan sa pagtuo. Daghan na kay siya ginabuhat sa Ginoo. Grabe ng kalisod iyang giagian. Pero naghatag yun siya higayon igsuon nga moampo para sa uban. And again in Romans 15:30-32, Apostle Paul gihapon. Ano siya? Dear brothers and sisters, I urge you in the name of our Lord Jesus Christ to join in my struggle by praying to God for me. Una, siya nagampo. Nagampo siya sa uban, sa mga Kristohanon. Karon siya na pod ang nangayog pag-ampo igsuon. Gingnan niya mga Kristohanon nangahanglan siya pag-ampo. Do this because of your love for me given to you by the Holy Spirit. Pray that I will be rescued from those in Judea who refuse to obey God. Pray also that the believers there will be willing to accept the donation I am taking to Jerusalem. Kuya, ano? Apil ang kanang dawaton nila ang donation, iampo ni mo, no? Lord, ang dawaton nila ning donation, walay magyaw-yaw nga gamay ra. Ana, siguro, no? Grabe ba kay ampo pa apil donation, di ba? Dawaton naman na diretso. Kani, ampo pag yun na, kaya ba sigunay mo reklamo ba, no? Gamaya ni nga donation, eh. So, iampo yun na ikson, tanan yun, iampo yun, no? Then, by the will of God, I will be able to come to you with a joyful heart, and we will be an encouragement to each other. We will be an encouragement. One of the important results of growing in trust, igsoon, mutubo ka din na sa Ginoo, mahimo tang encouragement sa matag usa. When you grow in your trust in God, you delight in praying for others to receive spiritual strength and joy.
kalipay nimo igsuon ang moampo sa uban. Importante dai kay na o giingon ni Paul diri, kanang mabati gani nimo nga iampo nimo ang uban, especially spiritual strength and joy. Conviction di na sa Holy Spirit igsuon. Pag mutubo ka sa pagsalig, mutubo ka sa imong journey, sa imong pagtuo sa Ginoo, mutubo usab imong conviction igsuon nga moampo sa uban. Kay conviction di na sa balang espiritu. Nga dili lang comfort or encouragement nimo ang imong isik, kundi mag-desire ka sa encouragement para sa uban. So ang challenge ato mga Kristohanon igsuon, please pray for everyone. Kung naangoy mga kailang nga mga simbahan, mga pastor, mga even, dili lang diri sa church. Of course, you pray for your brothers and sisters, but dili lang diri igsuon. Bisan pa man sa uban. Kung naamoy mga friends sa ubang church, naamoy mga kaila sa ubang church, it's God's will nga iampo nimo sila igsuon. Especially, maskin pag dili nimo ma-identify. Maskin pag dili nimo ma-identify kung unsa ilahang need. Pero always, iampo nato ang spiritual strength and joy para sa ilah igsuon. Importante na, especially for the pastors. Yes. Oh. Karon, lingkod ta diri, pero naay mga pastor nga downhearted kaayo, discouraged kaayo, kay naay mga rebellion nga nagapanghitabo. Oh, naay mga tao nga mosulod sa simbahan, igura manaway. Oh. Walay laing ibilin, pagpanaway, pagpangdaot, and then sibat. No, wala ta kabalo. Maybe we enjoy now the presence of God, pero mga ubang Kristohanon, na sila sa pag-antos. So please pray for them. Conviction na siya sa Holy Spirit. And when you grow your trust in God, you become an encouragement to those who faithfully serve the Lord. Yes. Pag mutubo ka din sa Ginoo igsuon, mahimo kang encouragement. And again, I want to actualize this with this example. Sa una pagsugod sa church, na ako'y struggle. Nakikihimamat sa mga Christians. Although na-overcome na ko to, kaya nangayo ko wisdom sa Ginoo sa pag-overcome. Ang dagan, kaya na ako'y struggle, makikihimamat sa ubang Christian. Masig asagod sa mall, masig asa sa dalan. Kanang kuha lang ba, random lang ba, nga masturya sila. Kaya nga no, kabalo sila nga daghag youth sa church. And then pag masturya na mo sila, maingon sila, "Hoy, daghan nag-youth sa inyo ang church, kaluoy sa inyo ang church, mga walay kwarta." Ingnon mi ana. Siyempre ikaw nga wa kay plano magpastor. Grabe ba, kanay mo kasing-kasing mo baba gani. Nya mobalik og saka pag maampo na ka sa Ginoo kay ibalik sa Ginoo og saka. And then napay pastor, among nastorya. Dapat i-prioritize ninyong evangelize sa mga dato kay mao buhi sa church. Hala. Ano kuya wa ba na? So kita gi-equip ta sa Ginoo personal evangelism. So sana pag-actualize, mag-evangelize ka, pangutanon sa nimo. Before ta mo proceed, mangutana sa ako sa imo, dato ka, dili. Dili, okay, bye-bye. Ha? Ano ba? May point igsuon, di na to nabuhaton, ha? Kung naay pasuguray nga simbahan, o nakita ta og simbahan nga naglisod, or simple lang nga simbahan, palihog, gamito na to atong spiritual eyes. Tanaw na to sila, sincere sila nga nangalagad sa Dios, og tinud-anay sila nga nangalagad sa Dios. So pasabot niya na anak na sila sa Dios ug siya ang nag-establish sa ilaha. So pasabot niya na ang Ginoo ang model sa ilaha ug mo bless sa ilaha. Kabalo ba ta igsuon by telling those things? Alangan na mag 40 years old ang sugod nga pioneer sa church. Sa UM ba yan nagsugod no? Di ba? Mga pioneers kay mga fresh na fresh. Oh. Nganong matingala man daw sila nga daghag youth sa church, nga nagsugod man ta sa UM. Alangan mag-40 kapin ang edad. Di ba? Oh, mga fresh na fresh pag ginasigi pagpangita og mga maayuhon sa palibot. Ang anak pagyod. Pero katong giingnan nga mga youth nga kuan daw hadlok daw kayo sa una ang sanctuary of worship kay puro daw mga youth mga walay kwarta. Kabalo ba mo? Kaangtod karon ginagamit sa Ginoo sa church, plakpakan na to. Gikan ng yaka pa og mag-build na og simbahan sila gihapon. Ayaw igsuon. Di tay nga nang panlantaw mutan-aw ta sa present. Ngano kung makaminos ta sa uban, kabalo ba ka kinsa jud ka nakaminos sa Dios nga nag-establish sa ilaha.
Oh, kailangan i-give up na nga mga principle kay moabot ang panahon ipakita gyud sa Ginoo sa imuha. O kabalo ba ka katong simbahan nga niingon pastor nga i-prioritize na mong evangelize ang mga dato kay mao day mubuhi sa church. Kabalo ba mo nga sa ilahang simbahan na ay donor nga big time niingon nga tanggalon na ang empowerment sa Holy Spirit. Dili gusto tong donor nga mag-empowerment sa Holy Spirit kay di siya gusto ang mga gift sa Holy Spirit. Nituman pod sila. Oh, kitaan gyud nila ilang ipangita. Kitaan gyud nila ilang ipangita. Kabalo ba mo? Pag-ingon ana, dili na si Jesus ang Dios, ang kwarta na. Dili na si Jesus ang Dios. Igsuon, kwarta na. Muna ang kaniya atong ginastoryahan karon, this is very important. Kita ninyo? Simple lang kay nga word, pagsalig sa Dios. Pero pag mayabot ta igsuon, pag mayabot ta, grabe. Ato ang journey sa Christian faith, even the pastors, walay exempted. Pag mayabo sa pagsalig sa Dios, sa kwarta na, sa tao na mo salig igsuon, mayabog yun. Atubang yun sa Ginoo. O maningil yun ang Ginoo. Ni-serve ka sa kwa, dili sa kwa imong pagsalig, kundi sa kwarta o sa tao. So karon pa lang igsuon, if you are in the situation nga ginamold sa Ginoo ang imuhang pagsalig sa iyaha, seize the moment. Continue to pray nga mahumaning imong tabangan ka sa Ginoo, pero seize the moment nga mamold ka sa imuhang pagsalig kanya kay na sa iyaha kay naa siya dakong kalabutan. Siya dakong kalabutan sa imuhang tinuod nga kasing-kasing dinha sa Ginoo igsuon. So nindot kayo ang ending sa imuhang mga problema ma-expose nga tinud-anay gyud ka sa Dios. Amen? Ma-expose igsuon nga tinud-anay gyud ka sa Ginoo masigiun sa pakag kuso-kuso sa mga problema. And I want you to be inspired with Jeremiah 17:7-8. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Gina-describe kag naakay pagsalig sa Ginoo, tinud-anay nga pagsalig sa Ginoo igsoon. Gina-describe kaniyang murag kahoy nga niturok gilid sa sapa. Nga perminti nagasupsup og nutrients, perminti nagasupsup og tubig. Walay kabalaka, masig unsa pay mahitabo. Pasabot ani igsoon, wala kay kabalaka. Masig unsay mahitabo kay rooted ka dinha sa Ginoo. Di na gyud matarog. Di na gyud ka matarog, masig unsaon ka sa demonyo igsoon, di gyud ka matarog. Rooted gyud ka. Rooted gyud imong pagsalig dinha sa Ginoo. Word to remember, your trust is very important to God. The more you trust Him, the more you pray, believe, and encourage others. With every blessing He gives, He also ensures that your faith in Him goes deeper and steadfast.